Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Maswerte ho kayo kung buhay pa hong inyong ama or buhay pa hong inyong magulang. Meron hong mga individual, hindi ho nakikita hong kahalagahan ho ng isang magulang, ama o ina habang nabubuhay pa sa mundong ito. Kaya nga ho may kantang In the Living Years, Mike and the Mechanics. Normally, you take things for granted kapag medyo ang magulang ninyo, nakakasamaan ang loob ninyo, hindi nyo pinagpapapansin, at hindi kayo nag-uusap. Hindi ho kayo nag-uusap. Maganda na ho siguro dahil kung may magulang pa ho kayo, ina at ama, binibisita nyo ho lagi. Maganda ho yung nakikita nyo, binibisita nyo, pinupuntahan nyo. Ganun lang ho kasimple. May mga magulang ho kasi may pagkukulang din kasi. Pero tayo mga anak, di ba? Hindi na ho natin dapat abutin sa puntong na hindi kayo nag-uusap na maiksi yung buhay sa mundo. Akala mo pangiti-ngiti pang magulang mo, nakatawa pa lang, pag kinabukasan malalaman mo na kinuha na ni Lord, di ba? So very simple. Kaya kung maaari lang ho, makipag-ayos na ho kayo. Hindi ho ba? At saka isang bagay lang ho na alam niyo ho kasi ako hindi ako kaya ako ho sinasabi to dahil I experience ho yung mga the good things about my dad. Kung pag-uusapan ho, yung aming yumaong ama, ako ho talaga yung very intent listener sa lahat ho ng mga tinuturo sa akin. Pati pag nakakagalitan ho ako, I know that there's wisdom doon sa kanya mga sinasabi sa akin. So in short, with reverence and respect and humility, hindi ho ako kumontra sa aking yumaong ama. And I remember there were challenges that I didn't like and I have to cry. I'm say this because parang, can you imagine hindi kasi parang my father didn't support me kumbaga to become really a journalist because naniniwala ho siya, tingin niya nung araw sa mga journalist mababa. Kasi ang dami nga naman nung araw buhay pa ang aking father na may mga journalist kasi nung araw sa radyo na parang bubuntot ng buntot pagkatas ng hihingi. Kaya sinasabi, Ben, yan ba ang gusto mo? Nung araw yun I don't blame him because he'd been assigned to different provinces and different being a provincial commander, assistant provincial commander in the Philippine Constabulary. Kaya nung sabi niya, malaman niya, you're good but I don't like that. Gusto kong agriculture ka. So sinunod ko kahit labag sa aking kalooban. And in reality, after about 2 years, sumuko ho ako, lalong nagalit. But I realized na yun hong hamon na yun, it became to me a lesson to learn from. And nakita ko na yung parting yung ganon, maganda rin nangyari sa akin. Kasi kung hindi ho nangyari, baka I wouldn't be like this. And as I said, I'm a very good listener pagdating ho doon sa pangangaral ho ng ama sa amin ho, lalo na sa akin. Kaya doon ho sa iba na kung minsan hindi ka nakakausap yung ama, hindi ka nakakausap yung ina,